Hello! Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Kamusta po kayo saan mang sulok ng mundo? Kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon tayo ng activity dito. So mga kamunting tinig, pag-usapan po natin itong mahapakahalagang balita na kung saan dalawang bansa na ang umayaw sa interim release ng former President Rodrigo Roa Duterte na kinasuhan po ng crime against humanity sa International Criminal Court. Kung natatandaan po natin, mga kamunting tinig at mga bugok na mga Duterte supporters, nag-request po ang Defense Council ni Rodrigo Duterte sa ICC na kung saan ay pagbigyan po ang kanilang interim release. Pero sila pa yung matapang, sila pa yung mayabang at sila pa yung nagmumuka sa mundo na may alam at pinapamukha sa mga alingangan nila ng mga supporters, lalong-lalo na itong mga DDS na anti-Marcos, anti-government, na ang interim release ay isa pong rights o karapatan ng isang husgado sa ICC. Sa makatuwid, ang interim release ay pribilehiyo po. Palagi ko pong sinasabi sa inyo yan. Pribilehiyo ng isang akusado na kung saan ay pwedeng pagbigyan o hindi pagbigyan. Depende po sa veracity, depende po sa validity, at depende po sa reason ng akusado. Ngayon, sa hanay po ng kampo ni Rodrigo Duterte, nagkaroon po sila ng request na interim reliefs. Okay? Mga kamunting tinig, ang Belgium, tinanggihan. Okay, tumanggi sila, nakupkupin si Rodrigo Duterte. Nauna na pong tumanggi ang Australia na kupkupin nila si Rodrigo Duterte. At alam naman natin na si Sara Duterte ay nagkalat doon sa Australia na kung saan ay hinihikayat pa ang ating mga kababayan na makiusap sila sa host country na tulungan ng Australia si Rodrigo Duterte para nang sa ganon ay magkupkup sa kanya pagdating po sa interim release na usapin. Mga kamunting tinig, ang ilusyon ng makampo ni Rodrigo Duterte as far as interim release is concerned ay parang patay na. Wala nang kahalaga-halaga. Pero ako naman ay naniniwala ko sa wisdom ng ICC. Kung halimbawa i-grant ng ICC ang interim release, ang tanong, anong bansa kaya ang kukupkop kay Rodrigo Roa Duterte? Matatandaan natin mayayabang ang mga DDS eh. Kahit na alam nila na ginagago lang sila ni Kaufman at pinaaasa lang na makalabas sa pamamagitan po ng interim release, ay kinontra po ng prosecution na kung dapat ay hindi po dapat pagbigyan ng korte ng ICC ang request na interim release dahil makakatulong po upang maantala ang proseso ng trial at maaaring hindi pa siputin ni Rodrigo Roa Duterte ang trial. Mga kamunting tinig, ang pag-asa ng mga Duterte na magkaroon po ng interim release ay nasa kamay po yan ng International Criminal Court. Kung halimbawa hindi man pagbigyan ng ICC, so ibig sabihin mahina ang kanilang depensa. Kung napagbigyan, di ibig sabihin swerte. Pero ang tanong, anong bansa? Sa punto na ito, gusto kong sabihin sa inyo mga kamunting tinig at mga Duterte Diehard supporters na si Rodrigo Duterte ay isa na pong basura, ganap na basura sa Pilipinas at sa international community. Mantakin mo ha, pride na lang ang umiiral. Alam mo kung bakit? Naging former president ng Pilipinas si Rodrigo Duterte. Pero inaayawan na siya ngayon ng mga bansa na kung saan ay maaaring alukin o inalok na nga ng kampo ng mga Duterte. Katulad po sa Australia. Katulad po sa Belgium. So ano kaya na mga bansa? Ayaw madamay na mga bansa na ito. Ayaw nilang madamay sa kagaguhan ni Rodrigo Duterte. Kaya tama lang, congratulations sa mga bansa na ito na dapat ayawan. Okay? Ang hindi matanggap ng mga DDS kapag sinabi natin na si Rodrigo Duterte ay isa na pong patapon. Ibig sabihin, useless. Okay? Dal. Wala nang kwenta. Okay, walang kapakipakinabang, kahihiyan sa sambay ng Pilipino, pagkatapos kupkupin pa ng mga malaking bansa. No way. Hindi po sila papayag sa mga ganon. Kaya maswerte lamang kung maka-intervene or maka-convene ang kampo ng mga Duterte kasi hingiin man nila yan kung saan silang bansa pupunta. O, halimbawa sa kanilang interim release, hihingiin nila, sa Australia kami, sa Belgium kami. Paano? Yung dalawang bansa na na-mention natin ay hindi na po tumanggap kay Rodrigo Roa Duterte.
Abangan natin kung ano pang mga paek-ek, abangan natin kung ano pang mga legalities or kung ano pang mga appeal ang gagawin ng mga kampo ng mga Duterte, lalong-lalo na yung kanilang Defense Council para mapagbigyan po ng ICC ang kanilang request. Ang problema, sinisira ng kampo ng mga Duterte, lalong-lalo na itong mga DDS na mga balahura ang mga ugali, tinitreat na nila ngayon pati ang ICC judge, 'di ba? Pinapa-inhibit nila. So, logic-wise, do you think? Hindi naman namimersonal ang ICC, pero sa punto na ito, parang sino bang makapagbigay sa inyo? Pati nga yung abogado na Rodrigo Duterte, minamasama pa yung presensya ng ICC judge, di ba? So, sa punto na ito, again, uulitin ko sa inyo, mga DDS, wag lang kayong magalit sa akin, wag nyo lang itapon ng mga cellphone nyo. Si Rodrigo Duterte ngayon ay isa na pong dakilang basura sa mata ng mga Mapilipinong matino na kung saan ay frustrated sa kanyang pamumuno, frustrated sa pag-violate niya ng human rights, frustrated sapagkat ginago niya ang sambayan ng Pilipino, trinraidor niya ang mga Pilipino, at frustrated sapagkat imbis na makatulong ang kanyang pulisiya, wala, lalo pang nalubog no, sa kahiyan ang mga otoridad sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte dahil walang magawa kundi sumunod sa kanyang mandato, sumunod sa kanyang utos. Okay? Kaya nga nagkaroon po silang problema, yung ibang mga kapulisan natin na relieve, nasangkot pa sa mga illegal na droga, pag-recycle ng mga efektos, yun ang mga nangyayari. Pero sa punto na ito, ulitin ko sa inyo, masaktan man kayo at saka sa hindi, si Rodrigo Duterte ngayon ay itinatakwil na po. Okay? At the same time, basura na ang tingin. Kasi kung hindi basura yan, at saka valuable pa si Rodrigo Duterte, madali lang ma'am sa gobyerno ng Australia, sa gobyerno ng Belgium, na okay, sige, kupkupin namin ito habang nagkakaroon pa ng hearing. Kawawa naman. So abangan natin, baka North Korea, o China, o Russia, o Afghanistan, o baka planet Namek, pwede naman. O di kaya'y kakapakikiusapan niya si Lucifer, o di kaya'y si Satanas, na pwede siyang kupkupin doon sa impyerno. Total, gusto niya mang palitan si Satanas o si Lucifer doon sa impyerno, di ba? So mga kamunting tinig, ito na naman po ay tagumpay ng prosecution panel kasi alam nyo kung bakit. Ang kampo ng prosecutor ng ICC na umahawak ngayon sa kaso ni Rodrigo Duterte ay talagang ginagawa ang lahat para harangan legally ang mga motion, mga petition, mga gustong mga request ng kampo ng mga Duterte. So halos bigo sila. Bigo sila. Malapit na po September 23 magkakaroon na po ng confirmation of charges. Ang inaayawan kasi ng mga prosecutor sa ICC ay hindi po dapat makalabas si Digong dahil delikado po yung mga witnesses. At the same time, maaapektuhan po yung proceeding kasi maaari po using benefit of the doubt, okay, ginagamit lang po ng prosecutor yung probability of principles of probability and assumption na maaaring maging dahilan ang interim release kapag ginrant ng ICC na hindi po sisipot si Rodrigo Duterte. So maantala po, kawawa yung mga biktima na naghihintay po ng hustisya laban po sa kalapastangan, kadimunyuhan, kawalanghiyaan, kabalasobasan ng matandang Duterte. So sa punto na ito, wala. Nagmukhang kawawa at nagmukhang pinipilit na lang ng mga abogado ni Rodrigo Duterte na kung saan-saan na lang silang hihingi ng tulong para, kasi kailangan kasi siguraduhin mo, sabihin mo kung saang bansa, okay, anong bansa ang kukup-kup sa kanya, meron pa mga clearances yan, meron pa mga approval yan. So useless lang naman yun kung igagrant no, ng ICC ang request nila na interim release kung wala namang tatanggap na mga bansa or mga member state. Kasi ang tatanggap doon is member state. Ang Pilipinas, hindi na kasi hindi naman tayo member ngayon at this point of time ng International Criminal Court or ng Rome Statute. It is because nag-took effect yun nung panahon na nag-withdraw ang Duterte administration. Pero ang pinag-uusapan kasi jurisdiction sa kaso, hindi jurisdiction sa membership. So mga kamunting tinig, ayon gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ang kampo ni Rodrigo Roa Duterte ay bigo, no? Until now nga po, wala po tayong nabalitaan na ginrant ang interim release ni Rodrigo Roa Duterte sa pamamagitan po ng apila
ng kanyang di umano'y mga magagaling na mga abogado. Actually, si Kaufman lang nga yung mga nagsasalita. O, pagkatapos meron pang mga balita na milyones ang binabayad. Pagkatapos lahat ng kanilang mga motion denied. Hindi po granted. Katulad lamang po na pinapa-inhibit nila ang ICC court judge, no? It is because of what we call issue ng impartiality. Pero wala pong nangyari. Ngano na naman, humihirit na naman sila ng interim release. Until now, walang nangyari. Naku, Santissima Trinidad, inaayawan, sinusuka na sila. Kung ang mga Pilipino nga na mga matitino, sinusuka na ang mga Duterte, pagkatapos kupkupin pa nila, idadamay pa nila yung mga bansa. Kung ako sa leader ng mga bansa na hingian na ng tulong, ayaw ko rin makialam kasi baka mamaya madamay pa ako. Baka doon pa yan matigok sa bansa ko sa panahon ng interim release. May papananagutan pa, right? O kakalat pa yung mga issues na minasakir siya, inassassinate siya. Kaya mas mabuti na lang, alam mo sa kampo ng mga Duterte, para safety ang biktima at safety din po ang pamilya ng mga biktima, mga witnesses, at safety din si Rodrigo Duterte, diyan na lang po siya sa loob ng International Criminal Court. Actually, mga Duterte, pride lang talaga pinagpairal ninyo Kasi, kawawa si Digong kasi matanda na. Okay, that is bullshit, Hindi po okay yung mga reason na yan. So, ayon, si Rodrigo Duterte, basura na ng Pilipinas. Kopkopin pa bilang basura ng ibang bansa. No way. Kaya, good job sa mga bansa na tumanggi para kopkopin si Rodrigo Duterte pagdating po sa kanilang issue na interim release. Ble, 'di ba? Mirisi ng mga maka-Duterte. Kung kayo pa ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na magkaroon tayo ng uploaded video, activity sa ating channel, at magla-live stream. Bye-bye and God bless.